kalusugan. Bukod sa hindi dapat ipinasasawalang bahala ay mainam na isinasangguni sa eksperto. Kaya naman naging productive ang ating episode noong nakaraang linggo nang makasama natin sa programa ang isang nutritionist at dietitian. Ano pa kaya ang maaaring ibahagi sa atin ni Sir Francis? Samahan niyo ako muli ngayong hapon. Ako si Arnold Herrera. At ito, ang Expert's Opinion. Tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan ukol sa tamang nutrisyon tungo sa #HealthGoalsAchieved. At sa episode natin ngayon, kasama pa rin natin si Sir Francis, isang registered clinical nutritionist and dietitian. Noong nakaraang linggo, ibinahagi sa atin ni Sir Francis ang wastong paraan ng pagdadiet na akma sa ating mga Pinoy, pati na rin ang kahulugan ng balanced diet at kahalagahan ng nutrition assessment. At ngayong linggo, sisilipin naman natin ng iba't ibang misconception sa pagdadiet. So welcome back to the show, Sir Francis. Sa bahagi pong ito, pag-usapan naman natin kung ano po ba yung mga practice o habits na na-develop ng marami na mali pala at hindi naman pala nagagawa ang ipinapangako nito. Ito yung mga tinatawag nating food or diet myth. Doc or Sir Francis, again, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit tama o mali ang mga pahayag na ito na nakalimitang pinaniniwalaan ng marami? Una, ang hindi pagkain, pagpatak ng alas 6 ng gabi ay nakakapayat. Totoo po ba ito, Sir Francis? So, in a sense, kung i-consider natin, ito po is a kind of parang intermittent fasting or scheduling. So, for some individuals, if the patient wala siyang chronic or comorbidities, basta tama ang calorie deficit or yung pagbabawas niya ng calorie or yung energy na kinakain niya, magbabawas tayo ng timbang. So, walang kaso kung after 6 ka kakain or before 6 ka or lalagyan mo lang ng time yung hanggang ganitong time ka lang kakain is magbabawas ka ng timbang. For some of my patient nga, pinapakain ko sila ng 5 to 6 small frequent meal pero they still achieve what our goal. And for some individuals, kagaya ng mga merong gestational diabetes, so mas mataas kasi ang calorie requirements nila. So for those patient, kumakain sila at least mga 8 times a day na small frequent meal. So we're scheduling the food kung saan i-distribute yung mga carbohydrates nila sa mas maraming kainan para mas makontrol yung sugar intake nila. Moving forward, Sir Francis, ito naman po tayo sa ikalawa. Kumain lamang ng hard-boiled egg araw-araw at mabilis kang papayat. Totoo po ba ito? Actually, oo. Pero hindi siya sustainable. Kasi kung yung hard-boiled egg lang kakainin mo, so you will only get fats and protein, pero wala si carbs. So ang mangyayari, it will just suffice yung siguro yung feeling of gutom, pero hindi nito masusupply yung buong nutrients na kailangan ng katawan. So mababawas yung timbang kasi yun lang yung kakainin, pero hindi po ito tama. So we're still advocating balanced diet. So magbabawas ng timbang, papayat ka, pero hindi po ito advisable. Okay, so tama po na magbabawas tayo ng timbang pero kumbaga hindi natin na-achieve yung tamang nutrition intake na kailangan ng isang tao para sa isang araw. Kasi kumbaga, although nakakatulong yung protein, tulad po ng nabanggit nyo kanina, pero yung feeling of mapupuno ka, yung fullness, pero hindi mo ma-achieve yung nutritional intake na kinakailangan. So now moving forward, Sir Francis, ito naman po tayo sa ikatlo. Sa pagpayat, dapat po bang isuko totally ang mga paborito nating dessert, carbs o fast food or basically junk food? Kailangan po ba talaga totally tatanggalin na po siya sa ating diet? We can limit it to the point. Pero kung kaya nating alisin, why not? Pero doon kasi papasok yung pagkakaroon ng na-fed up yung patient or nagkakaroon ng diet fatigue yung patient. Lalo na kung sobrang restrictive, yung talagang totally gusto lang niya na ito lang yung kakainin ko. So, pwedeng magkaroon ng mental effect yun sa patient. And doon napapasok yung pagkakaroon ng mga food aversion tulad ng mga anorexia. So, what I'm telling with my patient is you can still eat all food that you want,
pero you can limit it to the point na parang alam mo yun, tikim-tikim lang. Pwede ka pa rin kumain ng mga snack like mga chichirya or empty calorie food. Pero we can see or check the nutritional facts kung gaano lang ba kadami yung dapat natin kakainin. Let's say, for example, for potato chips, usually yan ay 30 grams lang or 1 ounce. So, ililimit natin yung sarili natin. And we will do a scheduling kung kailan tayo mag-cheat day. So, yeah, pwede pa rin. And wag natin alisin kasi masyado tayong ma-restrict and masyado natin, parang yung iba kasi nagkakaroon ng pinaparusahan na nila yung sarili nila kapag nalihis sila doon sa goal nila. Which is dapat hindi po ganun. Actually, buti, Sir Francis, nabanggit nyo nga kasi yun yung follow-up question ko dapat. Kumbaga, recommendable po ba para sa inyo as a dietitian ang konsepto po ng cheat days? Is it valid? Katanggap-tanggap po ba siya? Pwede po ba talaga siya? Yes, I think in my practice, I'm always allowing the patient if there's a big event. Let's say, for example, the patient birthday, let's say, for example, yung anak niya is graduate or Pasko, it is acceptable for me kasi if you will follow the supposed diet plan for 6 days, the one day that you, let's say, you cheat will not outweigh kung ano yung ginawa mo nung 6 days na yun. So, yeah, it's acceptable and I'm also encouraging it for my patient para hindi naman nila ma-feel na lagi na lang ganito. Kasi iba ganun yung, kumbaga napapagod na sila. Ito na naman yung kakainin ko, hindi ako pwede kumain ng ganito. Bawal to, bawal yan. As a dietitian, we're eliminating the word bawal. It is somewhat gaano kadami. And gaano kadalas yung pagkain nung bagay na yun. Ang ganda po ng nabanggit nyo, Sir Francis, kanina, yung concept na hindi nyo binabanggit or kumbaga hindi nyo ini-impose yung mga bawal na mga kainin ng ating mga kababayan. Kasi tulad ng nabanggit nyo kanina, kayo natatakot yung mga kababayan natin na lumapit sa mga o kumonsulta sa mga dietitian is akala nila totally i-restrict na sila sa lahat ng mga kakainin nila. And maganda din na coming from a dietitian himself, nagpo-promote din ng cheat days para somehow parang and reward system din siya kung titignan siya sa mas malawak na perspective, no, Sir Francis. Moving forward po, dito tayo sa ating pang-apat na misconception. Kumain lamang ng gulay para maging healthy sa pagbabawas ng timbang. Tama po ba ito? I think there's really some evidences na nagsho-show ng some people na in vegetarian diet na talagang na-achieve nila yung health goals nila and pagpapapayat nila. So I think yes, it is an acceptable routine. But for my practice, because there's also a lot of barriers for vegetarian. I'm not against vegetarian, but I'm promoting more of still of variety. So we still need animal protein and other kinds of nutrients coming from all the dairy and other parts na nanggagaling naman doon sa mga animals natin. So yeah, I think it is not a myth, it is achievable. So, yeah. So, kumbaga parang Sir Francis, babalik tayo dun sa sinabi nyo kanina na it boils down to moderation and variety. It's important. Although sustainable naman siya, pero kailangan pa rin natin ng mga protein from the animals. So, dito naman tayo moving forward, Sir Francis. Sa ikalima, makakaiwas po ba sa cancer ang pag-intermittent fasting? At ito po ba ay maituturing na legitimate na uri ng diet? Kasi nung nag-research po ako, initial research lang naman po, nabanggit doon na sa nabasa ko na hindi daw po ito diet kundi isang eating pattern. Totoo po ba ito? Yes. Ang intermittent fasting po is tinatawag nating parang diet scheduling. So ini-schedule natin or yung meal scheduling kung kailan tayo kakain, kailan tayo hindi kakain. Nakakatulong ba siya sa mga cancer patient or to avoid cancer? Hindi pa and wala pang evidence na nagsho-show ng talagang legitimate na ito ay nakakatulong. Kasi in somewhat way, our sleep is already a kind of fasting. So, kasi ang inaano nila doon, ang kiniklaim nila for intermittent fasting is
nagre-regenerate yung cell or nakaka-recover yung katawan natin. And we're already doing that while we are sleeping. So, I think it is not advisable, especially for patient na merong comorbidity katulad ng diabetes kasi pwede silang magkaroon ng hypoglycemia. So, what we're still aiming is for cancer patient is to eat less processed food and yung mga highly refined sugar natin. Kasi yun po yung talagang dapat iniiwasan for patient with cancer. Yung mga sugary food na talagang sobrang taas sa high fructose corn syrup tulad ng mga sodas. So, malinaw po dito is ang intermittent fasting, hindi po siya related sa pag-iwas po sa sakit na cancer. Yun po yung makukuha natin sa sinabi sa atin ni Sir Francis. So, moving forward po, Sir Francis, sa ika-anim, nakakabawas po ba ng timbang ang pagkain ng mabagal? Ito ma-insert ko lang po, Sir Francis, kasi may nakapagbanggit po sa akin yung sa concept po ng mga fast food. Say for example, ay isang brand na may only rice. Ang mga ilaw po nila is warm para daw po nakakaantok, para hindi masyadong ganahan yung tao na mag-only rice, para hindi sila mag-avail ng only rice. Totoo po ba ito? For the color, yeah, it's somewhat helping for the individuals. Pero syempre, nasa tao pa rin yun kung talagang gutom ka or something. So, hindi pa rin siya talaga marirestrict yung food or yung feeling na ikaw ay gutom na. And for the person na mabagal na kumain, nakakatulong siya kasi mabibigyan mo ng time yung katawan mo to digest the food, to give more time na ma-feel niya na maipinasok ka sa kanya, and ma-feel mo na busog ka na. Kasi kapag mabilis tayong kumain, mapapansin mo, parang hindi mo naramdaman yung kinain mo. And then, mararamdaman mo lang na gutom ka, ay busog ka, kapag ka dun sa huli na or uminom ka na ng tubig. So yeah, nakakatulong yung pagkain ng mabagal para ma-maintain or mag-lose tayo ng weight in a way na hindi dahil nakakatulong siya sa process ng food, but nakakatulong siya for the feeling of fullness. Kasi nabibigyan ng time yung katawan to accept and to process yung food na kinain natin. So, kumbaga, parang nating sabihin na parang it's all in the mind, no, Sir Francis, na parang kasi mabagal Kumbaga, pinoproseso yung pagpasok ng pagkain sa katawan natin. So, mabagal. So, parang feeling natin, mas tumatagal, mas mabagal. Parang busog na tayo sa sobrang tagal ng proseso na yun. To add to that also, may mga patient din na nagsasabi ako na bago sila kumain, uminom muna sila ng tubig. Kasi the water or yung thirst is parang na mamask nga yung feeling ng gutom. So feeling mo gutom na gutom ka, pero totoo, uhaw ka lang pala. So parang ganun yung relation niya. It is also with our mind. Kumbaga parang nami-misinterpret ng katawan natin yung gutom natin dun sa thirst. Same goes with the eating slowly. Ayan, moving forward, Sir Francis, kapag payat ka, healthy ka, at kapag mataba ka, unhealthy ka. Ano pong masasabi niyo dito? Totoo po ba ito? Okay. So, let's eliminate that misconception, no? Na kasi maraming mga tao na kapag sinabing payat is already okay sila or healthy sila. So, may mga payat din na meron palang pinagdadaanan. Like, kaya pa sila pumayat dahil may diabetes na sila and insulin resistance. And for some individuals na mataba sila, iba naman, ganun lang appearance nila, pero they're already doing all the things that they can to improve their health. So let's eliminate that norm and misconception na kapag ang tao ay mataba, hindi, and pagpayat is healthy. So all the people is undergoing some kind of difficulties, and dapat let's be mindful kung ano man yung pinagdadaanan ng isang patient. So hindi siya automatically considering na payat is healthy and mataba is unhealthy. So ayan, marami na rin tayong na-cover na medical and health myths ngayong tanghali, at sana naman sa ating mga manonood ay nakumbinsi natin na maging mabusisi, hindi lang sa
hindi lang agad-agad sumunod sa mga payo ng kung sino-sino o ng mga influencers tulad ng nabanggit ni Sir Francis kanina, o mas lalo yung mga nakikita lang natin sa social media, dahil hindi lahat ng nandito ay tama at angkop sa atin, lalo na't magkakaiba tayo ng katawan at lifestyle. And speaking of lifestyle, Sir Francis, matanong ko lang din, ano po ba yung mga social factors kung bakit karamihan ng mga Pinoy ay hirap na mag-diet o kumonsulta sa mga eksperto? May kinalaman po ba ito sa lifestyle na nakagisna natin? Diba dito po sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan may mga chibugan, may mga celebration, malakas tayong kumain ng kanin. Tapos bida palagi ang mga lechon, mga crispy pata sa mga celebration. Ano pong masasabi niyo po dito? Isa sa mga unang barrier sa mga tao is yung budget. Pangalawa is, syempre, yung nakasanayan or yung habits. Syempre, ang isang tao is gusto niyang kumain, or lalo na tayong mga Pilipino, is ma-savory tayong magluto. So, kung i-impose natin yung concept ng healthy and balanced diet ng paunti-unti, hindi nila matatanggap yun. And they are more of parang gusto din nila ng mabilisang effect. Because what I'm saying before is kailangan ito ay gradual or unti-unti. For some individuals, gusto nila is agaran yung effect. And lagi ko itong sinasabi sa patient ko na hindi mo naman nag-gain yung weight mo overnight. It is accumulation of past years, ano yung habits mo before, ano yung lifestyle mo. So you don't expect it to lose weight that fast. And kapag mas mabilis ang pagbabawas ng timbang natin, mas mabilis din natin itong mababawi or magiging. Pero kung pinaghirapan natin ito, dinaan natin sa tamang proseso, and sinunod natin yung moderation, balance, and variety, mas may iwasan natin yung pag-bounce or pag-yo-yo effect ng weight natin. Bilang nabanggit ko na rin po kanina yung social media at yung usapin, nasa usapin na rin tayo ng lifestyle, Sir Francis. Patok at marami po ngayon ang nahuhumaling sa mukbang. Isa sa mga most viewed content ito, at ano po ba yung mga mabibigay niyong advice o paalala sa mga mahilig pumato sa eat all you can deals at sa mukbang? Okay. First, sa mukbang, so I'm seeing a lot of very alarming content about that they're drinking a lot of energy drink, like 12 bottles, and then they will partner it with balot. So it's really alarming because the energy drink is really high in caffeine, and the balot is really high in cholesterol. So if you will partner it with that, there's a possibility na pwedeng atakihin yung patient dahil doon, or yung taong nagmumukbang. So what I can advise for those people na dun sa people na gumagawa ng mukbang content is they should also be mindful kung ano yung mga pagkain. Pwede naman tayo magmukbang na balance pa rin yung kinakain natin. Kung kakain kayo alam ko, tayong mga Pilipinas, mahilig tayo sa ASMR. So, yung mga putok-batok, sabi nga nila. So, we can still make it to the point na balance pa rin yung kainin natin, and limitahan pa rin natin yung dami ng food na kakainin natin. Tapos, para naman dun sa mga nanonood, sana naman po iwasan po natin yung pag-suggest dun sa mga mukbang content creator na uminom or kumain sila ng mga food na nakakasama or talagang pwedeng makapahamak dun sa taong gumagawa ng content na to. And for people na mahilig sa mga buffet and sabihin na natin Sanji or Samgyeopsal ngayon, there's still some way on how to enjoy those kind of unli food. So before we eat those in the pantry or yung nasa main course nila, pwede tayo munang side trip doon sa vegetable section. Kumain muna tayo ng gulay or salad, gumawa tayo ng sarili nating salad pag sa mga buffet. And then for samgyeopsal or for unli protein or yung ating mga unlimit, pwede rin tayong kumain ng mga side dishes nila. Diba? May mga lettuce naman dyan and pickled cucumber. So damihan natin yung intake natin ng mga veggies para we feel more fuller and maiwasan natin yung sobrang pagkain ng protein. So bilang panghuli na lang po, Sir Francis,
Isa lang po akong katanungan na maaari nating final note na rin para sa ating mga viewers. Bilang isa pong dietitian at nutritionist, ano po ba yung golden rule ninyo when it comes to health? Ano po ba yung isang bagay na gusto nyong iwan para sa mga kababayan natin? Ayan. So, again, paulit-ulit ako, pero we still need to be more of a moderation, variety, and balance. So when we balance everything, moderation, also have kind of variety in every way as possible na pwede natin gawin sa food or sa diet natin, wala tayong ma-encounter na problem. So as I've always said with all my content in the Facebook page, always enjoy your carbohydrates and you need to develop a good relationship with food kasi ito po yung mahalaga. This is why we call it a lifestyle and diet is because ito po yung gagawin na natin for lifetime. If ever na hindi po maganda yung susundan natin, pwede po ito maka-apekto sa overall health po natin. So again, develop good relationship with food and always enjoy your carbohydrates. Ayan, maraming salamat po, Sir Francis. Napakagandang mensahe po no, na develop a good relationship with food. Yan, isang napakahalagang paalala para sa atin ni Sir Francis ngayong hapon. So muli, maraming salamat po, Sir Francis, sa pagpapa-unlock po sa ating imbitasyon para po sa panayam na ito. Muli, maraming salamat po. Muli nakasama natin si Sir Francis Gio Lopez, isang registered clinical nutritionist and dietitian. Kaya naman sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan din namin kayo ng bagong kaalaman. Muli, ito si Arnold Herrera. Lubos na nagpapasalamat sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. Hanggang sa next episode, sabay-sabay tayong matuto mula sa totoo, straight from the source, dito lang sa Expert's Opinion.